gusto niyo ito yung babasahin or naka-imagine na lang baka ano. Pwede naman na ito na lang din yung babasahin. Pero tingnan niyo na lang yung naka-Romaji. May Romaji naman dito. Ito na yung babasahin ko. Saan yan? Paki-check na lang din. Paki-pasa sa akin yung score mamaya, no? So dito sa 1, 715. Shichiji, Jugofun. Yung Sanibang, so 420. So Yoji, so Nijupun. So, mamaya ko na lang ipasa yung naka-Japanese dito na answer key. I-send ko lang mamaya kasi i-separate ko na lang. Yung sa Sangbang, sa 930. So, Kujihang. Yung Hyungbang, so 845. So, Hachiji, Hyunju, Gupun. Gobang, so 1140. Juichiji, Yungjupun. Yan sa Rakubang, so 655. Rokoji, Goju, Gopun. Nanabang, yan sa 12. So Juniji. Hachibang, so Toten, Niji, Jupun. Yung sa Nibang, yung March 4. So, yung Sabado, yung Dolang, Doyobi. So, March 6. So, yung Lunes, so Getse. Sambang, so March 17. So, yung Biyernes, yung Kin. May tanong ba na? Recent. Marlon Briones. Okay. Yeah. Yan sa yung bang. So March 19. So yung linggo. Michi. Gobang. So March 21. So yung Martes. Yung Kayobi. So March 30. So yung Webes. Mogu. Yan sa Sangbang. So Biju Chopang no Yasumiwa. Gichiyobi to Mokuyobi desu. So yung rest day daw ng museum ay Lunes at saka Huwebes. Yun sa Nibang. So Ginko wa 3 ni owari desu. So yung bangko daw ay close na pag alas 3 na. Sangbang. So watashi no kaisha wa 5 kara 5 made desu. So yung trabaho niya daw sa company ay mula 9 to 5. So 9 to 5 yung trabaho niya sa company.
4番。So, asatte, nichiyobi desu. So, linggo na daw sa susunod na araw. So, walang particle. 5番。Kuno to shukan wa doyobi no gogo, yasumi desu. So, itong library daw na ito, pag Sabado ng hapon ay sarado. 6番。So, New York wa ima gozen 4時です。So, yung oras daw ngayon sa New York ay alas 4 na ng umaga. So, walang particle yung isa. 7番。So, kinono bang 8時から10時まで勉強しました。So, kagabi daw ay nag-aaral siya. So, mula alas 8 hanggang alas 10. Yung kara at saka mali. 8番。So, may bang 11時半に寝ます。So, tuwing gabi daw ay 11:30 siya natutulog. Walang particle yung isa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. May tanong mo rin. Sino si Chelsea? Yung sa yung bang. So yung Osaka Depato. So gagayahin mo lang naman to, no? Yung Osaka Department Store daw ay open siya mula 10:30 ng umaga hanggang 7:30 ng gabi. Then yung rest din niya so Webes. So Osaka Depato wa so 10時半から7時半までです。で、休みは木曜日です。Yung sa Nibang, yung Midori Library, yung Midori Toshukan. So open siya mula alas 9 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Then yung rest din niya, Lunes at saka Biyernes. Midori Toshukan wa 9 to 6. So 9時から6時までです。休みはso 月曜日と金曜日ですね。Yung sa Sangbang, yung Aporo Ginko, yung Apple Bank. So yung Apple Bank ay open siya mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Then yung rest din niya, Sabado at saka Linggo. Aporo Ginko wa 9時から3時までです。休みは月曜日、土曜日、日曜日です。Yung sa Yongbang, Sakura Viewing, Sakura Hospital. So open siya mula 9:30 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi. And then yung rest din niya, Linggo. Sakura Viewing wa 5時半から8時半までです。Then 休みは日曜日です。Ito po yung salanto na. Pag mali yung sagot mo, basta may sagot, 1 point lang. Yan sa Gubang. So, ototoy, yasumimasta ka.
So nag-rest day ka ba nung isang araw? So iye, yasumimasen deshita. No, hindi po ako nag-rest day nung isang araw. Nibang. So yasumiwa, gitsuyobi desu ka? So Lunes po ba yung rest day mo? So iye, gitsuyobi ja arimasen. No, hindi po. Hindi po Lunes yung rest day ko. Sang- Sensei, sorry Sensei. Paano po ba kung iba yung day ang sinabi? Okay lang, okay lang. Okay lang po yun. Okay po. Okay lang, okay lang. Yung ibang day yung sinabi. Parang sinabi ko, iye, mokuyobi desu. Okay lang po ba? Tama yun. Tama yun. Okay po, thank you. Yan sa sangbang, nichiyobi, hatarakimasu ka? So magtatrabaho ka ba ngayong linggo? So iye, hatarakimasen. No, hindi po. Hindi po ako magtatrabaho. So hatarakimasen. Yung bang, so kino, binki shimashita ka? So nag-aral ka ba kahapon? Hai, binki shimashita. So opo, nag-aral po. Yan sa ano ko bang? Sa ano, sa interrogative. So sa karipato no, yasumiwa, nanyubi desu ka? So anong araw po yung rest din ng ano, Osaka department store? Mokuyobi desu. So Webes po. Yung nanyubi, anong araw? Ibang. Sakura de Gakko no, dinumabang gawa, nanbang desu ka? So ano po yung telephone number ng Sakura University? So Hachi Nana no, Rokuhachi Ichisan desu. Yung nanbang. Yung sa sangbang. Midori Toshokan wa nanji made desu ka? Hanggang anong oras lang po bukas yung Midori Library? Rokoji made desu. Hanggang alas 6 lang po. Yung bang. So kaisha wa nanyubi kara nanyubi made desu ka? So anong araw po yung trabaho mo doon sa company? Gitsuyobi kara kinyubi made desu. So mula Lunes hanggang Biyernes po yung trabaho ko doon sa company. Dalawang nanyubi. Go bang. So kesa nanji ni okimashita ka? So anong oras ka gumising kanina umaga? Rokoji hang ni okimashita? 6:30 po. 6:30 po ako gumising kanina umaga. So dalawa yung check data sa 4. Yan sana na bang? So anata no koni wa ima nanji desu ka? So anong oras na po ngayon sa bansa mo? So lagyan mo lang siya ng goseng or gogo. For example, no? So goseng. So 4 desu. So alas 4 na po ng umaga. Yung oras ngayon sa bansa ko. Yan sa nibang. So kyo wa nanyubi desu ka? So anong araw po ngayon? For example ay Martes. So for example, no? Martes. So kayubi desu. Martes po. Pwede din yung kumplito. No? Yung kyo wa kayubi desu. Yung sa sangbang. Anata no kunin no ibinkyo ko wa nan asa nanji kara desu ka?
So, anong oras po mag-open yung post office doon sa bansa mo sa umaga? For example, alas 8. So, 8 時からです. So, alas 8 po. Yung bang? So, kinuno bang? Nanji made binki shimashita ka? So, hanggang anong oras ka nag-aral kagabi? For example, no? Hanggang alas 10. No? 10時まで binki shimashita. Hanggang alas 10 po. Sensei, about sa test 7 ho, question po. So, sa number 1 ho, pag walang gozen tsaka gogo, mali po yun, di ba? O kasi hindi siya tukoy kung hapon ba or umaga. Hay. Mali. Okay po. Tapos yung sa number 3 naman ho, yung nilagay ko dito ho, yung sentence na Yubinkyoku wa 9時から6時までです. Yung parang open and close the time. Okay lang po ba? Okay lang na nilagyan na ano? Nilagyan ng mali, no? Okay po. Sige po. Ay. Thank you. Ay. May tanong yata dito. So gozen 8時に開きます. So, yung tanong kasi, i-consider nila yung sagot, ano? Yung may gozen. Kasi yung tanong, anong oras mag-open yung post office doon sa bansa mo sa umaga? Merong nilagay na asa. Pag nilagyan ng umaga, so no need nang ilagay yung gozen. Pero okay na lang din, no? Consider na lang yun, no? So last dito sa listening.第4課1番1、今何時ですか So, ima, nanji desu ka? So, anong oras na po ngayon? Yung ima, nanji desu ka? Ni bang? 2、あなたの国の銀行は何時から何時までですか Anata no kuni no ginko wa nanji kara nanji made desu ka? So, anata no kuni no ginko wa nanji kara nanji made desu ka? So, anong oras mag-open yung bangko dun sa bansa mo? At saka anong oras mag-close, no? Sang bang? 3、毎日何時に起きますか Nanji ni okimasu ka? So, mainichi nanji ni okimasu ka? So, anong oras ka ba gumigising araw-araw? Yung bang? 4、昨日勉強しましたか So, binki shimashita ka? Nag-aral ka ba kahapon? Go bang? 5、あなたのうちの電話番号は何番ですか Anata no uchi no. So, anata no uchi no dinumabango wa nanbang desu ka? So, ano po yung telephone number niyo doon sa bahay niyo? Yun sa Nibang. ?2 番1、今何時ですか 4時半です。
ロンドンは何時ですか？午前7時半です。 Tanong ng lalaki dun sa babae, nasa Tokyo sila. So, anong oras na po ngayon? So, 4:30 po. Then, anong oras naman ngayon sa London? 7:30 po. So, 4:30 at saka 7:30. So, ito yung sagot, no? Yung 1. So, 4:30 at saka 7:30. Nibang? 2、昨日何時に寝ましたか？ 12時に寝ました。今朝何時に起きましたか？ 6時半に起きました。 So, tanong ng lalaki dun sa babae kung anong oras daw siya natulog kagabi. So, sabi niya, alas 12 po. So, anong oras ka naman gumising kanina umaga? 6:30 po. So, 12 at saka yung 6:30. So, yung 3, yung sagot. So, last, may dalawa pa pala. Yung sa 3. ?3 番、 1、ミラーさん、昨日何時まで働きましたか？ 10時まで働きました。今日も10時まで働きますか？いいえ、5時に終わります。 So, tanong ng babae doon kay Mr. Miller kung hanggang anong oras daw siya nagtrabaho kahapon. Sabi ni Mr. Miller, so hanggang alas 10 po ng gabi. So, ngayong araw din po ba hanggang alas 10 yung trabaho mo? So, hindi po. Hanggang alas 5 lang ako ngayong araw. No? ミラーさんは今日10時まで働きます。 So, Mira-san wa kyo 10時 made hatarakimasu. So, si Mr. Miller daw ay hanggang alas 10 daw yung trabaho niya ngayong araw. So, mali yung sagot doon kasi ngayong araw hanggang alas 5 lang siya. Di ba? 2、緑図書館ですか？はい、そうです。すみません。休みは何曜日ですか？月曜日です。どうも。 So, tumawag yung lalaki doon sa Midori Library. So, nagtatanong lang sa Midori Library po ba ito? So, opo. So, itatanong ko lang po kung ano po yung araw ng rest day nyo. So, Lunes po. Then, Domo. Or yung salamat. No? So, nagtatanong lang yung lalaki ng rest day ng Midori Library. 月曜日、図書館は休みです。 So, Gitsuyobi, Toshukan wa Yasumi desu. So, pag Lunes daw, yung Midori Library ay rest day. So, tama kasi yun yung sabi ng babae. Pag Lunes, rest day sila. Sangbang? 3、カリナさん、大学は何時からですか？ 9時からです。 何時に終わりますか？ 4時に終わります。 Tanong ng lalaki doon kay Miss Karina kung anong oras daw mag-start yung klase niya sa umaga. Sabi niya, alas 9 po. Then, hanggang anong oras ka naman matatapos sa klase mo? So, alas 4 po. So, 9 to 4 yung klase ni Miss Karina. カリナさんは9時から5時まで勉強します。 So, Karina-san wa 9 から5時まで勉強します。So, yung klase daw ni Miss Karina ay mula alas 9 hanggang alas 5. So, mali yung sagot no? Kasi hanggang alas 4 lang. Hindi siya alas 5. So, 9 to 4 lang. So, last dito sa iyong bang. ?4 番、 0、今9時半です。 1、 Sa Ichibang. 今朝7時半に起きました。 So, kesa 7 時半に起きました。
So 7:30 daw siya gumising kanina umaga. So ibianggit niya no yung pangalawa. So, Nibang. 2、会社は朝8時20分からです。 So yung trabaho niya daw sa company sa umaga ay mag-start ng 8:20. So meron siya sinabi na umaga. So yun yung goseng, yung una. So, Sangbang. 3、毎日9時から6時まで働きます。 So mainichi 9 時から 6 時まで働きます. So yung trabaho niya daw sa company araw-araw ay from 9 to 6. So alas 9 to hanggang to alas 6 ng gabi. So, yung bang 4、昼休みは12時15分から1時15分までです。 So hiru yasumi wa 12時15分から1時15分までです. So yung ano daw, yung lunch time daw nila dun sa company ay from 12:15 to 1:15. Go bang? 5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。 So yung telephone number daw ni Mr. Tanaka dun sa bahay niya is 349-7865. Ito yung binanggit niya, no? Yung pangalawa. So 349. Ano ko ba? 6、美術館の電話番号は075-831-6697です。 So yung telephone number daw ng museum ay 075, so 831-6697. Yung binanggit niya yung una. So 075, so 831. Nana bang? 7、この本は3650円です。 So panahon wa 3,650 yen desu. So yung price daw ng book na yun ay 3,650. 3,650. Hachibang. 8、あのコンピューターは20万8000円です。 Ano computer wa 20万8000 yen desu. So yung price daw ng computer na yun ay 208,000 yen. Yung una. Yung pinakalasa na. So 8, 14, okay. 14, 18, 26, 30, 40, 46, so 54. Ipasa ko din yung nakakanji na answer kay dito. Itatype ko lang mamaya after ng klase. Basta within the day. So dito tayo sa lesson 5. Basahin ko lang dito ng saglit, no?
So ikimasu go. So kimasu come. Kairimasu go home return. May ano? May tanong ba yan? Yan muna kasi medyo maingay. Di ba dinig? Sogaku school. Sopa supermarket. Iki station. Hikoki airplane. Pune ship. Densha electric train. Shikatetsu subway underground. Shinkansen the bullet train. Bus bus. Taxi taxi. Jitensha bicycle. Aroite on foot. Hito person people. Tomodachi friend. Kare he boyfriend lover. Tanojo she girlfriend lover. Kazoko family. Hitoride alone by oneself. Shinshu last week. Kunshu this week. Karaishu next week. Sengetsu last month. Kongetsu this month. Raigetsu next month. Sokyonen last year. Kotoshi this year. Rainen next year. Gatsu month of the year. Nangatsu what month. Chuitachi first day of the month. Futsuka second 2 days. Mikka third 3 days. Yokka fourth 4 days. Itsuka fifth 5 days. Moika 6 days. Nanoka 7 days. Yoka 8 days. Kokonoka 9 days. Toka 10 days. Juyoka 14 days. Hatsuka 20 days. Nijiyoka 24 days. Nichi day of the month days. Nanichi which day of the month? How many days? Itsu when? Tanjobi birthday. Futsu local train. Kyoko rapid. Tokyo express. Chugino next. Do itashimashite? You're welcome. Don't mention it. Bangseng platform. Hakata name of a town in Kyushu. Fushimi name of a town in Kyoto. Kushien name of a town near Osaka. Osaka-jo, Osaka Castle, a famous castle in Osaka. So topic natin yan dito is about sa mga directional verb. Kagaya ng tatlong verb na to. Ikimas, kimas, at saka yung kairimas. Ibig sabihin ng ikimas, yung pupunta. Kimas, dadating. Kairimas, uuwi. No? At saka kung ano yung gamit ng particle na to. No? Yung particle, yung basa niya nakaganito. Pero yung sulat niya, so nakaganito. No? Yung note dun sa baba. Yung gamit, ano? So when a verb indicates movement to a certain place, so the particle e is put after the place noun to show the direction of the move. Pag yung, ano, pag yung verb na kasunod is mga directional verb, automatic e yung gagamitin doon na particle. Kaya ng tatlong verb na to. So, ginagamit yung particle e sa mga directional verbs. Kaya ng tatlong verb na to. No? Kung ano yung gagawin ko dito sa isa, so ganun din yung gagawin nyo sa dalawa. I-sample ko lang yung isa. No? Sundan mo lang tong pattern. For example, yung place natin, Tokyo. Okay.
Sa hasta Tokyo ikimasu. Bukas po ay pupunta ako sa Tokyo. Example ba niyo? Yan. Kyoto ikimasu. Pupunta siya sa Kyoto, no? Pwede rin nakaganito. So hasta Tokyo ikimasen. Hindi pa ako pupunta sa Tokyo bukas. Or pwede rin ganito. So kino Tokyo ikimasta. Pumunta po ako sa Tokyo. So kahapon. Or kino Tokyo ikimasen deshita. Yung hindi. So hindi po ako pumunta sa Tokyo kahapon, no? Ito naman yung tanong niya. So dalawang klaseng tanong. Ito yung una. Mag-add ka lang ng ka sa dulo. So hasta Tokyo ikimasu ka? Pupunta ka ba bukas sa Tokyo? Pag yung sagot mo is yes, opo, pupunta po. So hai ikimasu na. Pag hindi, no, hindi po. So iye ikimasen. Kung ano yung verb na ginamit dito, no? Yun din yung verb na gagamitin mo dito. Dalawang klaseng tanong. Ito yung una, pupunta ka ba bukas sa Tokyo? Yung isa. Yung lugar, tatanggalin mo lang, no? Papalitan mo siya ng doko. Then add ka. So hasta doko ikimasu ka? Saan ka pupunta bukas? So pupunta po ako sa Tokyo, no? Pag sasagot ka naman, kung ano yung tanong, yun lang din yung sagot, no? Tatanggalin mo lang naman yung ka. Then yung doko, palitan mo ng lugar. So hasta Tokyo ikimasu. Pupunta po ako bukas. Pupunta po ako sa Tokyo, no? Bukas. Sorry. So sampulan din natin yung past tense. So kino Tokyo ikimasta ka? Sabihin na nagtatanong na. Pumunta ka ba sa Tokyo kahapon? So opo. Pumunta po. So kung yung tanong, yun lang din yung sagot, no? Yeah. Kung yung verb na ginamit. Hai ikimasta. Opo, pumunta po. Pag hindi, no, hindi po. So iye ikimasen deshita, no? At saka yung isang klaseng tanong. So yung isa, pumunta ka ba kahapon sa Tokyo? So yung isa, so kino doko ikimasta ka? Tanggalin mo yung lugar, palitan ng doko. Saan ka pumunta kahapon? Pumunta po ako sa Tokyo, no? Tanggalin lang yung doko, no? Palitan ng lugar. So kino Tokyo ikimasta. So yun yung ano dito, no? Yun yung paggamit ng ikimas. Yung tanong at saka yung ano. Yung dalawang klaseng tanong. Yung tanong na with interrogative at saka answerable by yes or no. So ganun din yung gagawin niyo sa dalawa. Kung yung ginawa ko dun sa ikimas. Kaya sampulan na lang natin to ng dalawa. Yung kimas at saka perimas. Yun yung dadating. Perimas. Isa mo no?
dadating po si Mr. Tanaka so bukas. So hasta so Tanaka bukas por sa school. So hasta Tanaka-san wa so gakko kimasu. Pwede rin naka-negative. Yung hindi. Yan. Hindi po dadating si Mr. Tanaka bukas sa school. So hasta Tanaka-san wa gakko kimasen. Isang example dun sa kairimasu. No? So, umuwi po ako sa Manila last month. Sengetsu, so Manila so kairimashita. Pwede rin yung naka-negative. Hindi po ako umuwi sa Manila so last month. So naka-negative lang 'to, no? Sengetsu, Manila karimasen deshita. So hindi ako umuwi ng Manila last month. So hindi lang 'to dalawa, no? So gagayahin mo din yung ikimasu. So wala namang tanong dito sa Juan kung paano 'to gagamitin, yung pattern na 'to. So dito tayo sa nibang. Doko imo ikimasen at saka ikimasen deshita. So doko imo ikimasen deshita. So when an interrogative so takes the particle mo and the verb following it is negative. All that is represented by the interrogative is denied. So pag yung interrogative susundan siya ng particle mo. Yung kasunod na verb doon is palaging naka-negative. So lahat ng wala, no? So tatlo 'to, no? So doko. Yeah. So doko, so nani at saka yung dare. Ilagay na yung tatlong interrogative. Yung saan, yung ano, at saka yung sino. Sampulan natin yung doko, no? Yung sa ikimasen at saka ikimasen deshita. Balikan ko lang yung example kanina. Kaya ng tanong na to. Yan. Saan ka pupunta bukas? So pupunta po ako sa Tokyo bukas, no? Pero pag yung sagot mo is ganito, wala po akong pupuntahan bukas. So yung dadagdagan mo lang siya ng mo. Since nakamuna siya, yung verb na to is magiging negative. Kasi nilagyan mo ng mo. Ibig sabihin ng sentence na yan, so hasta doko imo ikimasen. So wala po akong pupuntahan bukas, no? Yan ang example lang. Doko imo ikimasen. So I don't go anywhere. So wala siyang pupuntahan, no? Yung pala dito sa optional, kahit hindi mo na siya ilagay, okay lang. Kahit wala na yan. Okay. So ganun din sa naka-past tense, yung ikimasen deshita. Yung sa part na. Balikan natin yung example dito sa taas. So, ayan. Yan yung kanina, no? Saan ka pumunta kahapon? So, doko ikimashita ka? Pumunta po ako sa Tokyo. So, Tokyo ikimashita.
Pero pag yung sagot mo is ganito, wala, no? Wala po akong pinuntahan, so kahapon. Kung yung tanong, yun lang din yung sagot eh, no? Dadagdagan mo lang si dito ng mo. Since nakamuna, so yung kasunod niya na verb is palaging negative. Kasi the particle mo and the verb following it is negative. Pag nakamuna, palaging naka-negative yung verb. So i-negative natin yung ikimasta. So magiging ikimasen desta. Yung tinatawag din, no? So ikimasen desta. Pag wala kang pinuntahan. So yung din dito, so optional. So kahit hindi mo na siya banggitin, okay lang. So ganon din yung gagawin sa nani at saka dun sa dare. No? Ito nga lang sa lesson 6 pa. Yung sa lesson 6 pa na pattern. Pero sampulan natin. Kasi yung pattern na to, hindi lang dito sa 5. So kasama dun yung lesson 6 at saka lesson 10. Ito pang lesson 6. Isa naman sa lesson 10. Huwag nyo na lang pansinin yung yung pattern, yung mo lang kung yung pansin nyo dito. Anang hasta nani o shimasu ka? Ano po ang gagawin mo bukas? Isama na. Bukas po ay maglalaro po ako ng basketball. So hasta basketball o shimasu. Pag meron kang gagawin, no? Pero pag wala kang gagawin, wala po. Wala po akong gagawin bukas. Ano lang, sa bahay lang magpapahinga. So yung O dito, so kailangan mo siyang tanggalin. Hindi siya kagaya dun sa na yung pwede mo ilagay. Pero yung O, kailangan siyang tanggalin. Palitan mo siya ng mo. Hindi yung shimasu, gawin mo siyang negative. No? So hasta nani mo shimasen. Wala po akong gagawin bukas. No? Isang example dun sa naka-past tense. Ano po? Ang binili mo kahapon. So so nani o kaimasta ka? Bumili po ako ng sapatos kahapon. So kotso o kaimasta. Pero pag ganito naman yung sagot mo, wala, no? Wala po akong binili. So kahapon. Yung particle na to dito, papalitan mo lang siya ng mo. Since nakamuna, so magiging negative to. No? So nani mo kaimasen desta. So yun yung sa lesson 6. Yan. Kaya na-example lang. Nani mo tabimasen. I don't eat anything. So wala siyang kakainin. So ganun din yan. Wala siyang binili. O wala siyang gagawin. No? Yung sa dare naman sa lesson 10. Sino po ang nasa office? So ngayon. So ima. Ajimoshi ni sudari ga imasu ka? Si Mr. Tanaka po ang nasa office. So ngayon. So ima, jimoshi ni Tanaka-san ga imasu na. Pero pag yung sagot mo is wala. Wala pong tao sa office. So ngayon. No? So yung ga, kailangan mo siyang tanggalin. Palitan na mo. No? Then yung imas, magiging negative. Magiging imasen. No?
So, ima, jimoshu ni dari mo imasen. Isang sample yun sa past tense. So, sino po ang nasa office kahapon? So, kino, jimoshu ni dari ga imasta ka? Since naka-past tense niya, naka-past tense yung ano, no? Tanong, imasta mo rin to. So, si Mr. Tanaka po ang nasa office kahapon. Ayan. So, kino, jimoshu ni Tanaka-san ga imasta. O wala pong tao sa office kahapon. So, kino, jimoshu ni dari mo imasen deshita. So, yun yung ano dito na sa nibang. So, klaro na yung sa part na yan. Kanang dari mo imasen. Nobody is there. Wala pong tao doon. So, dito tayo sa 3, sambang. Non-vehicle de, ikimas-kimas, kairimas. Ito naman gamit ng pattern na to. So, the particle de indicates a means or a method. Pin verbs denoting movement, ikimas, kimas, kairimas, etc. are used with de. So, de indicates a means of transportation. So, the noun preceding de is a vehicle in this case. When you walk somewhere, you use the expressions aroite. So, in this case, de is not used. So, ganun rin yung ano, no? Meaning ng ikimas dito, yung kanina. Yung dadating. At saka na uuwi. At saka, kung ano yung gamit ng de. Yung gamit ng de, no? So, in the case, a means of transportation. For example, yung vehicle natin, no? Yung bike, yung train, yung bus, no? Yung jitensya, yung densya, o yung bus. Pag yung ano, pag yung jitensya, lalagyan mo siya ng de, maging ganito yung meaning niya. So, by bike. No? Then, idudugtong mo yung ikimas. Jitensya de ikimas. Ibig sabihin ng ikimas, no? Pupunta. So, pupunta ako by bike. Kumbaga, bike yung sasakyan niya, papunta. No? So, for example, no? Pupunta ko bukas sa school by bike. So, asta jitensya de so ga ko ikimasu. No? So, kanina, nakaganyan lang eh. Dinagdagan lang siya ngayon dito. Nakaganyan kanina, no? Pupunta ko bukas sa school. So, asta ga ko ikimasu. So, yung dinagdag lang yung vehicle. No? Yung by bike. So, ganun din nila. For example, yung din siya, nilagyan ng de. So, by train. So, train yung sinakyan niya. Bisa no? So, kisa, din siya de. So, koko kimasta. So, nag-train. Po ako. Kaninang umaga. Papunta dito. So, kisa, din siya de, koko kimasta. Nag-train po kanina umaga, papunta dito.
train yung sinakyan niya. No? Isang example dun sa Karimas. Yung base, paglagyan mo ng de, so bebas. So bersama, no? So Raishi, so base de, so Tokyo karimasu. So next week, ay uwi. Kung ako sa Tokyo, so by bus. So bus yung sasakyan niya. No? For example lang, so densha de ikimasu. Pupunta siya by train, taxi de ikimasta. So, taxi yung sinakyan niya, yung papunta dito. No? So dito tayo sa tanong niya. Sampulan natin ng isa. So ganun din, dalawang klaseng tanong. Ito yung unang tanong, no? Yung nande. Ibig sabihin ng nande, ano po? Ang sasakyan mo. No? Yung jitensya, yung noun na vehicle, no? Papalitan mo siya ng nan, then add ka. So, hasta nande gakko ikimasu ka? Ano po ang sasakyan mo? Bukas, papuntang school. So, pag magtatanong ka na with interrogative, tatanggalin mo yung noun vehicle, palitan mo siya ng nan. Pag magtatanong ka, kung ano po yung sasakyan mo. So, for example, mag-bike, ako bukas, papuntang school. Pag sasagot ka naman, ito lang din yung tatanggalin mo. Palitan mo siya ng vehicle. Yan. So, hasta jitensha de gakko ikimasu. Tanggalin mo din pala yung ka. No? So, dalawang klaseng tanong. Ito yung isang tanong, no? So, mag-bike ka ba bukas? Papuntang school? Yung isa, ano yung sasakyan mo papuntang school? Isa, mag-bike ka ba bukas papuntang school? Opo. Mag-bike po. So, hai hasta jitensha de gakko ikimasu. No? Pag hindi naman, no, hindi po. Mag-bus po ako. So, iye. So, hasta baso de so gakko ikimasu. No? Sasabihin mo lang kung ano yung sasakyan mo. No? So, ganun din doon sa, sa kimas at saka yung kairimas. No? Isang example pa na. So, nag-train po ako kanina umaga papunta dito. No? Ibig sabihin yung tanong dyan, so ano? No? Ano po ang sinakyan mo? Kanina umaga papunta dito. Basta tatanggalin mo lang yung tatanggalin mo lang yung part niyan, yung noun vehicle, palitan mo siya ng nan, then add ka. So, kesa nande koko ikimasta ka? So, kesa densha de koko ikimasta. Ano pa yung sinakyan mo kaninang umaga? Nakalimutan yung umaga. Papunta dito. So, nag-train po ako kaninang umaga, papunta dito. No? Simple lang, no? Pero may sagot na ganito eh. Yeah. When you walk somewhere, you use the expression aroite. So in this case, de is not used. No? Pag yung sagot is ganito,
doon sa tanong na ano po ang sasakyan mo bukas papuntang school. Mag-bike po ako bukas papuntang school. Pero pag yung sagot mo is ganito, maglalakad. Maglalakad lang po ako bukas. So, papuntang school. So, pag maglalakad ka na lang, so in this case, de is not used. So, bawal mo nang gamitin yung de. Kasi yung de na yan, gagamitin mo lang pag meron kang sinakyan. Ito, maglalakad ka na lang. No? So, ito na lang yung gagamitin mo. So, yung aroite, no? Tatanggalin mo na no? Yung part niyan. So, yung aroite, yung maglalakad, yung aroite, so palagi siyang katabi sa verb. Diyan mo siya ilagay, no? So, hasta, gako, aroite, ikimas. Palagi sila magkatabi dun sa, ano, no? Sa ikimas. Last example dun sa aroite. So, naglakad lang po ako kagabi. So, pauwi. So, yobe. So, otsimade. So, aroite. So, aroite, karimasta. So, yobe, otsimade, aroite, karimasta. Kaning sama. So, ikikara, aroite, karimasta. Naglakad lang siya mula train station. Pwede mo sabihin na naglakad lang siya hanggang sa bahay. Yung made. So, wala namang tanong dito na sa yung sa particle de. Maraming gamit pala yung de. Isa to sa gamit niya. Yung sa vehicle. To. So when you do something with a person or an animal, the person or the animal is marked with a particle to. If you do something alone, the expression si torede is used. So in this case, to is not used. So yung na-discuss natin na to dun sa lesson 4 kahapon is yung at. Pero yun yung ano, yung to. So with yung meaning. Maging tao man yan or animal. For example, yun, no? Person natin, si Mr. Tanaka. So, Tanaka-san. Paglagyan mo siya ng to dyan, si Mr. Tanaka, maging ganito yung meaning niya. Kasama ko si Mr. Tanaka. So, Tanaka-san to. So, kasama ko si Mr. Tanaka. No? Yung tomodachi. O yung kaibigan. Pag yung tomodachi, lagyan mo siya ng to. So, maging ganito yung meaning niya. Kasama ko ang kaibigan ko. No? So, ganun din sa, ano, sa animals. Anong, yung aso o yung ino. Paglagyan mo siya ng to, so kasama ko ang aso ko. Sampulan natin ang nakasentence, no? So kasama ko po si Mr. Tanaka na pupunta bukas sa Tokyo at mag-bus kami. So hasta Tanaka-san to. So bus de so Tokyo ikimasu. Ano lang na pahaba. So dito sa part na to, no? Yung pattern na to is dinagdagan ng vehicle. Hindi sa part na to, no? So ito na, kinumbine na yung tatlo. Yung 1
at 3, at saka 4. Kinumbine yung tatlong pattern. Yung pattern. Tanaka Santo, yung vehicle de, yung pattern 1. Tokyo e ikimasu. Kinumbine lang yung tatlo, no? Hasta Tanaka Santo, baso de, Tokyo e ikimasu. Or kasama ko ang kaibigan ko na uwi. So next week, kasama nila. At mag-train kami. So, Raishi, Tura Chito, so din siya de. Then, Amanira so kairimasu, no? So, isang-isama sa yung kasama ko ang aso ko. So, hindi lang to, Hindi lang to ikimas, kimas, at saka yung kairimas. So, iba't ibang verb na. Yan ang kasama ko ang aso ko. Kanina umaga na pumunta sa park, kunin rin ganyan, na pumunta sa park. Kasama ko ang aso ko kanina umaga na pumunta sa park. So, kisa, so ino to, then kuen ikimasta. Then, ito naman yung tanong niya. Yung tanong niya, sampulan natin. Yung sino? Yung dare. Sino po? Sino po ang kasama mo bukas na pupunta sa Tokyo? Yan yung tanong, no? Yung sino po yung kasama mo? Tanggalin na to, no? So, yung person na to, no? Papalitan mo lang siya ng dare. So, hasta dare to Tokyo e ikimasu ka? So, simple lang, no? Yung tanong niya. Sino po yung kasama mo bukas na pupunta sa Tokyo? So, hasta dare to Tokyo e ikimasu ka? Si Mr. Tanaka po. Ang kasama ko. So, tatanggalin mo lang din yung dare. Ipalit mo si Mr. Tanaka. No? So, hasta Tanaka Santo, Tokyo e ikimasu. No? Isang example pa dun sa naka-past tense. Sino po yung kasama mo na umuwi last week sa Tokyo? Senshi, so dare to, so Tokyo e kairimashita ka? Si Mr. Santos po ang kasama ko. Tanggalin dare, no? Ipalit mo si Mr. Santos. Yan. So, Sensyo, Santos Santo, Tokyo e karimashita. Si Mr. Santos po yung kasama ko last week na umuwi sa Tokyo. Pero pag yung sagot mo is ganito, sino po ang kasama mo bukas sa pupunta sa Tokyo? Pag yung sagot mo is ganito, ako lang po. Mag-isa na pupunta. Pag ikaw lang mag-isa, so yung sinasabi dito, no? If you do something alone, the expression sitorida is used. So in this case, to is not used, no? So hindi mo na magagamit yung to. Kasi yung to, gagamitin mo lang yan pag may kasama ka. Pag ikaw na lang mag-isa, so ito yung gagamitin, no? Hitoride. Ilalagay mo yung hitoride. Ilalagay mo hitoride, no? Yan. Kung nasaan, andun yung darito. Papalitan mo yung darito. So, hasta hitoride, Tokyo e ikimasu.
Ako lang po mag-isa na pupunta. So, ganun sa isa, no? Past tense. So, sino yung kasama mo last week na umuwi sa Tokyo? Ako lang po. Mag-isa na umuwi. So, yun, ano, yung hitorede, palagi mo siyang ilagay kung nasaan andun yung darito. Yung part na yan. Hindi dito. Hindi sa unahan. Palaging dito. So, shinshu, hitorede, Tokyo e karimashita. Ako lang po mag-isa. No? Para hindi pala kayo malito kung paano i-construct yung sentence. Pag i-combine mo yung tatlo, ito. So, ito. At saka ito. Ito yung pagkakasunod-sunod nyo, no? So, yung expressions of time. Yung senshu, expressions of time. No? Then yung ano, person, animal, then yung to. Okay. Then vehicle de. Then yung ano, yung noun place, ikimasu, kaerimasu. No? So, ikimasu. So, kimasu, then yung kaerimasu. So, sampulan natin ng isa. Kaya ano? Kaya na example nyo dito sa taas. Kaya ng example na yan. No? So, una yung expressions of time. Yung hasta. No? Yung kasunod, person, animal to. Yan, tanakasang to. Yan. Vehicle de. Yung baso de, yan yung pagkakasunod-sunod, no? Then yung noun place, ikimasu, kaerimasu. Tokyo, ikimasu. So kahit magtanggal ka dito na, ano, kahit tatanggalin mo yung vehicle dyan, tanggalin natin yung vehicle, no? Yan. At saka kahit tatanggalin mo yung baso de dyan, so hindi pa rin siya mali, no? Wala namang problema kahit tatanggalin mo yung bus, yung part niyan. Ganun pa, tama pa rin siya. Kasama ko po si Mr. Tanaka na pupunta bukas sa Tokyo. Kahit walang bus, okay lang, no? Ito, kahit tatanggalin mo yung person niyan, person animal to, o si Mr. Tanaka, so, wala pa rin problema kahit tatanggalin mo, no? Kasama ko po si Mr. Tanaka. Kahit tatanggalin mo yun, so ganun pa rin eh. Pupunta ako bukas, tama pa rin siya, no? Pupunta ako bukas sa Tokyo. No? So tama pa rin siya. Kahit tatanggalin mo to, o yung expressions of time, o yung hasta, o yung bukas, ganun pa rin, hindi pa rin siya mali. No? Pupunta ako sa Tokyo. Pero ito yung pinakalas. Huwag ka na magtanggal dyan kasi yun na yung pinakalas, no? So yun yung ano dito sa, no? Sa yung pagkakasunod-sunod niya. Basta yun yung susundan niya. So yun yung ano, susundan dito, no? Kahit magtanggal ka dyan, okay lang. Hindi siya mali, no? So wala nang tanong dito sa yung bang. So dito tayo sa Gobang, yung sa Itsu. So 30, ano na pala. So mag-break time muna tayo na, ano, ng 10 minutes. Kasi ano din pala, almost 12 na. So 34 ngayon, so balik tayo ng, ano, ng 44. Stop ko lang ito na balik tayo ng, ano, 44.